Kakatila lang ng ulan ng puntahan ng Don ang kinaroroonan ng bilangguan ng mga aswang. Kasama ng Don ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan na manunugis na si Diego. Pagpasok nila sa kuweba, ilang hakbang lang ay naroon na kagad ang kulungan. Huminto sila sa kumpulan ng mga aswang na nasa loob. Gamit ang bakal na tungkod, hinampas pa ni Don Palito ang kamay ng isang aswang na nakalitaw sa rehas. Galit na galit ang aswang sa kanya. Kung makakalaya lamang ito, ay baka sinakmal na siya nito. Ang kulungan na iyon ay 4 na taon nang naroon. Ganoon na rin katagal na namamalagi ang mga aswang. Hindi nila iyon pinapakain. Pero sadya talagang matagal mamatay ang aswang kung gutom lang ang usapan. Ganun pa man, ni katiting na pagkain ng mga iyon ay hindi nila pinatitikim. Tila nagiging masaya si Don Palito sa nakikita niyang unti-unting namamatay ang mga aswang ng dahil sa matinding gutom. Ang titibay din pala ng mga sikmura ng mga salot na ano? Yung iba namatay na. Hindi na kinaya. Pero itong iba rito, talagang mga halimaw. Ayon sa librong nabasa ko kamakailan lang, mas madali po daw silang mamamatay kung idadaan sa dahas o yung sa pilitang pagpaslang sa kanila gamit ang kahit na anong uri ng armas. Tumawa si Don Palito at saka humithit ng tabako nito. Diego, hindi mo pa rin ba naintindihan kung bakit ayaw ko silang paslangin na lang kagad? Kayang-kaya ko namang gawin yun, hindi ba? Gusto ko silang unti-unting mamatay. Hindi nila deserve ang mamatay kagad. Ang dapat sa kanila, iparamdam ang impyerno. Kagaya ng pinaramdam nila sa mga taong biniktima nila, maraming taon na ang nakalilipas. Naintindihan ko po kayo, Don Palito. Iniisip ko lang po, paano kung sakali makatakas sila? Magdudulot pa ito ng malaking problema sa atin, lalo pat wala namang alam ang mga taga-baryo na may ganito tayong tinatago. Hindi naman makakatakas sa mga ito kung wala magpapatakas eh. Sino ba magpapatakas sa mga yan? Wala naman. Kaya, bakit ka nababahala? Hindi na nakapagsalita pa si Diego. Lumapit na lang siya sa harapan ng selda at tinitigan ng mga naglalaway na aswang. Ang iba sa kanila ay ginagalis na. Meron pang ang isang nabubulok na ang kalahating katawan pero nananatili pa rin buhay. Don Palito, ano bang balak sa iba pang mga aswang na namamataan sa kabilang nayon? Kating-kati na tong 2 kamay ko na humuli o kaya pumaslang eh. Kalma ka lang. Darating din tayo dyan. Sasabihan naman kita kapag pwede na ulit eh. Don Palito, curious lang po ako ano. Pero ayos lang din naman kung ayaw niyong sagutin. Pero ano ba talagang pinakadahilan at bakit po kayo galit na galit sa mga aswang? Huminga ng malalim si Don Palito. Humigpit ang hawak niya sa bakal na tungkod. Mapait nang umiti at tumingin lang ito sa malayo. Panahon ng mga Hapon noon. Isa ako sa mga sundalong nakipaglaban sa mga Hapones. Papunta kami sa isang baryo para dumipensa. Pero itong mga salot na aswang na ito, bigla na lang kaming hinarang sa daan. Sa halip na makakapunta kami sa baryo na yon, napalaban pa kami sa mga aswang. Halos kalahati ng mga kasama ko ay napatay nila. Wala kami magawa kaya tumakas kami. Pagdating namin sa baryo, wala na. Pinagpapapatay na ng mga Hapon ng mga kalalakihan. Habang ang mga kababaihan naman, inuhan nila at ginawang parausan. Dahil sa ginawa ng mga aswang, hindi na kami makapalag sa mga Hapon. Naubos ang bala namin sa aswang. Nalagas pa ang karamihan sa amin. Ang masakit pa, nahuli kami ng mga Hapon at tinorture. Ang lahat ng yun ay nangyari lang dahil sa lintik na mga yan. Kung di sana sila nakialam, buhay pa sana mga pamilya namin.
Kaya ngayong nahuli ko ang karamihan sa kanila, gagawin ko ang lahat para matikman nila ang lasa ng impyerno. Napalunok na lamang ng laway si Diego. Ramdam na ramdam niya ang galit ni Don Palito noong mga sandaling yon. Hindi sila nagtagal sa kulungan. Lumabas na rin sila sa kuweba at sumenyas na rin si Diego sa mga bantay na muling pumwesto. Sakay ng itim na sasakyan ay bumalik na sila ng mansyon. Hindi naman kalayuan ang mansyon sa kuweba kaya mabilis silang nakarating. Pagpasok pa lamang nila ng gate, natanaw na kagad ni Diego at Don Palito ang binatang si Danyos na nasa sala. Nakapatong pa ang dalawang paa sa maliit na lamesa habang nakaupo sa sopa. Umuusok ang bibig at may hawak na bote ng alak sa kaliwang kamay. Agad na kinuha ni Don Palito ang remote at saka pinatay ang TV sa sala. Nagreklamo ang anak nitong si Danyos na padabog pang nilapag ang alak sa lamesa. Pa naman? Nakita mo namang nanonood yung tao pinatay mo yung TV? Ano nangyari sa pinagagawa ko sa iyo? Ang alin ba? Yung pinapaimbestigahan ko sa iyo na isang pamilya ng aswang. Yun ba? Hindi ko pa nasisimulan Galit na lumapit ang Don sa anak at hindi man lang nagdalawang isip na ipalo ang hawak na tungkod na bakal. Wala ka talagang kwenta! 2 linggo ko na sinasabi sa iyo na asikasuhin mo yan. Hindi mo pa rin nagagawa. Pang ginagawa mo sa mga libre mong oras, ha? Galit na tumayo ang binatang si Danyos. Nakahawak pa ito sa ulo na tinamaan ng tungkod. Visit naman Kailangan mo pa bang hampasin ako niyan? Gagawin ko naman yun Kailan pa? Ang tagal-tagal ko nang naghihintay doon. Hindi mo pa rin inuumpisahan? Tapos magtataka ka pa minsan kung bakit walang kwenta ang tingin ko sa'yo? Ganyan ka nga magtrabaho Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ang ganitong trabaho? Bigyan mo ako ng posisyon sa mga negosyo mo. Yun ang gusto ko. Hindi yung ganitong aswang-aswang na to. Paano kita bibigyan ng posisyon? Hindi mo man lang tinapos ang pag-aaral mo. Dahil mas inuna mo pa ang pagpapasikat sa mga babae kesa lagyan ng laman ang utak mo. Ang sabihin mo, una pa lang wala ka na talagang tiwala sa akin. Kahit mag-aral ako, hindi mo pa rin ako pagkakatiwalaan Kasi makasarili ka. Takot kang baka maagaw ko sa'yo yung yaman mo. Bubunutin pa sana ni Don Palito ang baril ng isang bantay nang awatin na ito ni Diego. Don, tama na po. Anak niyo pa rin si Danyos. Huwag kang mag-alala, Papa. Gagawin ko ang ipinag-uutos ninyo. Pero tandaan nyo, yun na ang huling pagkakataon na susundin kita. Naglakad na paalis ang binata. Binanggapan nito ang mga tauhan ni Don Palito. Kumalma na po kayo. Baka tumaas na naman ang dugo ninyo. Wisit yung taong yan. Pinagsisisihan ko nang tinanggap ko ang taong yan. Wisit din naman kasi ang nanay niyan Pagkatapos iwan sa akin si Danyos, nagkasakit at namatay. Pampihira. Kung hindi lang ako nangako na susuportahan ko ang taong yan, di sana wala akong problema at sakit sa ulo ngayon Hayaan nyo na lang po muna. Hindi rin naman po kayo magkakaintindihan Ay nako, kung nahanap ko lang sana ang isa ko pang anak, yun sana ang gagawin kong tagapagmana. Kaso, anak ko yun sa labas Baka awayin naman siya ng siraulong Danyos na anak ko. Sige po, maupo na po muna kayo. Manang, ikuha nyo nga po si Don Palito ng tubig. Tumango at sumunod naman ang matandang babae. Diego, ikaw na nga ang trumabaho ng pinagagawa ko kay Danyos. Isang tabi mo muna yung mga nauna kong inutos sa'yo. Kailangan na natin makuha ang pamilyang aswang na yon. Malaki ang magiging tulong nila para malaman natin kung nasaan pa ang ibang aswang. Sigurado po kayo? Baka mas magalit sa inyo si Danyos. Wala akong pakialam sa galit niya. Mas isipin mo yung galit ko. Opo, sige po, Don Palito. Mamaya rin po.
Ititipon ko yung mga tauhan natin at aasikasuhin ko yan kaagad. Ibigay niyo lang po sa akin ang mga impormasyon. Ay nako, kung sana ikaw na lang ang naging anak ko, hindi sana ang saya-saya ko araw-araw. Matalino ka, marunong, madiskarte at matino. Hindi ka gaya ng anak kong yon na parang pinagli sa katalantaduhan eh. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Don Palito. Matapos namang makuha ni Diego ang mga impormasyon tungkol sa isang pamilya ng mga aswang, wala itong sinayang na pagkakataon. Nagpatawag siya ng sandaling meeting sa likuran ng mansyon. 7 tao lang na manunugis ang kasama niya. Bit-bit ang mga baril na matataas ang kalibre. May huhuli na naman tayong aswang ngayong hapon. Ano man ang mangyari, palagi niyong iisipin na dapat magawa natin ang misyon natin. Patay kung patay. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tauhan nila. Maya-maya lang ay nagpaalam na rin si Diego sa kanilang amo. Di kalaunan ay sumakay na rin sila sa kulay itim na van. May bumubuntot din sa kanilang container truck na magiging lagayan ng mga aswang na mahuhuli. Dala-dala nila ang kanya-kanyang mahahabang baril. Hindi na kasi sila yung mga makalumang manunugis. Baril ang gamit nila kaysa sa itak. 1 oras ang kanilang biyahe. Tumigil na rin sila sa tapat ng matataas na puno. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Don Palito kay Diego, doon sila mismo dadaan. Maingat nilang pinarada ang sasakyan sa gilid. Para silang mga mafia dahil lahat sila ay nakaitim na tuksido. Hindi natin papatayin ang mga aswang na makikita natin. Lalambatin natin sila. Kapag nahuli na natin, ipapasok na natin sa truck ng maayos. Understand? Mahinang tugon lang ang ginawa ng mga tauhan. Marahan at tila kalkulado lang ang galaw nilang lahat. Matapos lang ang halos kalahating oras na paglalakad sa kagubatan, nakita nila ang bukod-tanging bahay na nakatirik sa liblib. Yun na ang bahay na tinuturo sa impormasyon na ibinigay sa kanila ni Don Palito. Kalmado lang si Diego nang pasunurin niya ang mga kasama. Matagal na niyang ginagawa ang ganoong trabaho, kaya parang normal na lang sa kanya ang lahat. Nang halos 10 metro na lang ang distansya nila mula sa bahay, pinatigil ni Diego ang kanyang mga kasama. Maraan siyang lumapit sa bintana at saka sumilip. Nakita niya sa loob ang isang pamilya ng aswang na naghahapunan. Napangiwi pa si Diego nang makitang hita ng tao ang pinagsasaluhan ng mga yon. Move! Move! Umalibot na sa buong bahay ang mga manunugis. Binulagan nila yon ng pasok kaya hindi na nakapalagpa ang mga aswang na yon. Huwag kayong kikilos sa masama! Walang masasaktan kung sasama kayo ng payapa! Dumapa na lamang ang mga yon at saka nilagyan ng tali sa mga kamay. Nilagyan rin nila ng busal ang bibig para hindi makakagat ang mga aswang. Hindi na nila nagamit pa ang lambat dahil mapayapa namang sumuko ang pamilya ng aswang. Nakabalik sila sa paradahan nila ng sasakyan. Ipinasok na ng mga tauhan sa loob ng truck. Ang hindi nila alam, naroon na pala si Danyos sa loob. Hindi pa man nasasara ang pinto ng truck, lumitaw si Danyos para haranging makapasok ang mga aswang. Nagulat ang mga tauhan. Habang si Diego naman ay sinubukan ring hulihin si Danyos pero natutukan siya nito ng baril. Patakasin niyo na itong mga aswang na ito. Kasi kung hindi, sasabog ang utak nitong si Diego. Kilala ni Diego ang binatang si Danyos. Alam niyang sira ulo yun kaya hindi malabong putukan siya nito. Kaya naman nagdesisyon na siyang pakawalan na muna ang mga aswang. Sinunod naman siya ng mga kasama niya. Pagkaalis ng tali ay kaagad na gumapang palayo ang mga aswang. Pakialamero ka. Ako ang huhuli sa kanila. Hindi kita maintindihan, Danyos. Ano bang trip mo? Wala kang pakialam. Walang kaalam-alam si Danyos na may tao na pala sa kanyang likuran. Mabilis siyang naagawan ng baril dahil doon. Pinadapa nila si Danyos at itinali. Inuwi na muna nila si Danyos sa mansyon. Nang sabihin ni Diego ang ginawa ni Danyos,
Halos umusok na ang ilong ni Don Palito. Pinagsasasapak ni Don Palito ang anak. Pinagpapapalo niya ito ng bakal na tungkod. Pinagsisisipa sa tiyan at kulang na lang ay barilin na rin niya. Napakagago mo talagang tao ka! Nahuli na nila, pinatakas mo pa! Anong katangahan ang pumasok sa kukote mo? Kasi gusto ko na ako makakahuli sa kanila. Ang sabi ko, iimbestigahan mo lang. Hindi kita inutusan manghuli. Inutil! Wala ka talagang silbi! Hindi pa titigilan ni Don Palito ang anak na si Danyos kung hindi na naman umawat si Diego. Duguan na ang mukha ng binata ng ilayunan ni Diego ang Don. Ganito mo itrato ang anak mo. Tinuturing mo lang akong Basura! Isa kang basura! Wala ka nang dinulot na maganda sa akin kundi kapalpakan! Tandaan mo to, Papa. Papatunayan ko sa iyo balang araw na itong basurang tinuturing mo ang magiging lason mo. Pinagbabantan mo ba ako, ha? Tinamaan si Danyos ng hawak na tungkod ng Don. Ikulong niyo ang siraulong yan bago ko pa yan mapatay. Ayoko makita ang pagmumukha niyan. Nagmamadaling inakay ng mga tauhan ni Don Palito ang lupaypay na anak. Dinala yun sa kulungan na nasa likuran lang din naman ng mansyon. Hingal na hingal lang doon sa sobrang galit. Kung naiuwi nga naman kasi nila Diego ang mga aswang na yon, malaki ang tsansa na mahanap na rin nila ang iba pang aswang na nagtatago. Ang kaso, sadyang sira ulo si Danyos. Ay naka, hindi ko na alam ang gagawin sa taong yon. Kung patayin ko na lang kaya si Danyos para mawala ng problema ko. Kapag pinatay niyo po si Danyos, mamamatay tao na po kayo. Iba po ang aswang sa tao. Tayong mga tao pwede tayong pumatay ng aswang, pero hindi tayo basta-basta pwedeng pumatay ng tao. Maraming batas ang kakibat ng buhay ng isang tao. Kukontrahin ka ng mga batas na yon kapag ginawa mo po yun, Don Palito. Isa pa, kahit gaano katanga ang anak ninyo, anak niyo pa rin siya. Kayo pa rin ang ama niya. Kung ikaw ba ang nasa katayuan ko, anong gagawin mo kay Danyos, Aber? Huminga ng malalim si Diego. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong alam sa pagiging ama o pagiging magulang. Wala pa po kasi akong anak. Pero sa kaso ninyo, nakita ko kung papaano kayo naging ama kay Danyos. Medyo masakit lang po itong sasabihin ko. Pero masyado po kayong malupit kay Danyos eh. Pinipilit niyo siyang gawin ng mga bagay na ayaw niya na kayo lang ang may gusto. Ano ba ang alam mo sa pagiging ama, ha? Kung makapagsalita ka, kampi ka ba sa kanya? Inuulit ko po, wala akong alam sa pagiging ama. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, kung ano ang dapat gawin kay Danyos, sasabihin ko po sa inyo na palayain niyo siya mula sa mga pansarili niyong kagustuhan. Kung ayaw ni Danyos sa trabahong may kinalaman sa aswang, tanggapin ninyo. Sa ganung paraan, baka magkasundo pa po kayo. Nanahimik bigla si Don Palito. Tila napagtanto nito na may punto nga naman si Diego. Napag-isip-isip din ni Don Palito na tunay niyang nagiging malupit na siya sa kanyang anak. Pasensya na ho sa mga nasabi ko, pero sana huwag kayo magalit sa akin. Opinyon ko lang po yun. Nasa sa inyo pa rin kung pakikinggan nyo o hindi. Siguro nga tama ka. Nasa akin na rin siguro ang pagkakamali, ano? Kasi noon, maayos naman ang samahan naming dalawa. Pero mula nang asikasuhin ko itong mga aswang, doon na nagbago ang lahat. Bueno, maraming salamat, Diego, sa mga sinabi mo. Walang anuman po. Masaya po akong makita na pwede kayong maging magkasundo. Matapos ang pag-uusap na yon ay pinuntahan nilang dalawa si Danyos sa kulungan. Sandali itong kinausap ng masinsinan ni Don Palito. Inamin naman ni Danyos ang ginawa niyang katangahan. Dahilan nito, ginawa lang niya yon para hindi siya maagawan ng gawain nila Diego. Nagpakumbaba si Don Palito.
Nagpakumbaba rin si Danyos ng oras na yon. Parang isang malaking himala ang eksenang nakita ni Diego nang magyakapan ang mag-ama. Bukas na bukas, bibigyan kita ng posisyon sa mga negosyo ko. Ipakita mo sa akin na talagang karapat-dapat ka, Danyos. Oo pa, papatunayan ko sa inyo na hindi ako basura. Basta, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Tinapik ni Don Palito ang anak. Buong akala ni Diego ay doon na magsisimula ang magandang pagsasama ng mag-ama. Sa mga sumunod na araw ay nagpakitang gilas nga si Danyos. Sinimulan nito ang pag-aaral ng mga sistema ng negosyo. Na kahit na papano, natutuwa ang Don sa pinapakita ng anak. Lumipas ang 2 buwan, naging maganda ang takbo ng ilan nilang negosyo. Parang isang malaking himalayon dahil mula nang pasukin ni Danyos ang pagiging negosyante, unti-unting tumaas ang kanilang mga sales. I'm so proud of you, Danyos. Parang noong nakaraan lang nangangapa ka pa. Ngayon, kapang-kapa mo na. Hindi lang basta kapang-kapa, kitang-kita mo na ang galawan sa mundo ng pagnenegosyo. Nasa dining area sila noong mga sandaling yun. Magkakasama sila nila Diego sa iisang lamesa para ipagdiwang ang magandang takbo ng kanilang negosyo. Bukod pa roon, nagdidiwang din sila dahil nakatanggap sila ng balita mula sa mga tauhan nila. Na napatay na raw ng mga manunugis nila ang isa sa pinakamatandang aswang sa buong Pilipinas. Di ba, sinabi ko naman sa inyo pa, magiging proud ka rin sa akin. Uminom saglit si Danyos ng alak at saka ngumisi. Bukod sa achievement ng aking anak, meron pa tayong dapat na ipagdiwang. Makinig kayo mga kasama, mga opisyal na manunugis at mga kamag-anak kong nandito. Nakatanggap ako ng text mula sa mga manunugis natin. Patay na ang pinakamatandang aswang sa Pilipinas. Magiging hudyat na ito para kusang sumuko ang mga nagtatagong aswang sa probinsya natin. Naghiyawan ng mga naroon. Sobra silang tuwang-tuwa. Para bang nanalo sa loto o mga yon kung magyakapan at mag-apiran. Samantalang si Danyos, nakaupo lang at nakaramdam ng kaunting inis. Tila nawala kasi sa kanya ang spotlight nung gabing yon. Natabunan ito ng tuwa ng lahat dahil sa pagkamatay ng pinakamatandang aswang. Sa sobrang saya nila, tuloy na nilang nakalimutan na ang pagdiriwang pa lang yun ay para kay Danyos. Nagsarado ang kamao ni Danyos. Pakiramdam niya ay nagmukha lang siyang tanga sa gitna ng mga taong nagkakasiyahan. Pero hindi siya ang dahilan. Pakiramdam niya, hindi pa rin sapat ang nagawa niyang achievement para sa kanyang ama. Tumayo si Danyos at hindi na nagpaalam sa amang abala sa pakikipag-usap sa iba. Napansin naman ni Diego ang pag-alis ni Danyos. Kanina pa kasi niya napapansin na hindi na maganda ang timpla ng binata. Sinundan ni Diego ang lalaki. Nakita niyang pumunta yon sa garden at doon pinagsisisipa ang mga paso. Nagpura ng paulit-ulit. Lalapitan sana ito ni Diego pero bigla itong may sinabi na talaga namang nakapagpa-alarma kay Diego. Kahit kailan talaga walang kwentang tingin sa akin ni Papa. Pwes, tingnan natin kung anong mangyayari kapag sinira ko ang lahat ng ginagawa niya. Nagtago si Diego sa gilid nang dumaan na si Danyos. Natanaw niyang sumakay na yon sa sasakyan. Bumalik na lang sa loob si Diego. Sandali siyang nakipag-inuman sa mga kasamahan. Hindi mawala-wala sa isip ni Diego ang huling sinabi ni Danyos. Ang tumatakbo sa utak niya noon, papabayaan ni Danyos ang negosyo ni Don Palito. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kaba si Diego. Bigla na lang may nakakatakot na ideya ang pumasok sa utak niya. Kaya naman, gamit ang nakaparadang motor sa gilid, sinundan niya si Danyos. Kabadong tinahak ni Diego ang daan patungo sa kulungan ng mga aswang.
Pagdating niya roon, inabutan niyang nakabulagta na mga bantay sa harapan. Lasog-lasog ang katawan na parabang nilapa ng mabangis na hayop. Unyemas, anong nangyari? Pumasok ng kuweba ang lalaki. Naabutan niyang wala ng laman na aswang ang mga selda. Bukas na ang kulungan. Tarantado! Pinatakas ni Danyo sa mga aswang! Nagmamadali siyang lumabas ng kuweba. Pero sa bungad pa lang, nakita na niya si Danyos na nakaharang. May hawak na baril at nakatutok yun sa kanya. Anong ginagawa mo? Siraulo ka ba talaga? Ipapahamak mo ang mga baryo? Tutal, wala namang pakialam si Papa sa mga nagagawa ko. Pwes, ilalabas ko na lang yung sikreto niya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa mga baryo na yan. Problema niyo na yon. Napakatanga mo talaga kahit na kailan. Mahal ka ng tatay mo. Kaya ka nga niya hinayaang makabawi. Pero bakit mo to ginagawa sa kanya? Kung talagang mahal niya ako, dapat hindi niya binabaliwala ang lahat ng para kang bata. Saglit ka lang hindi napansin, umiyak ka na kagad ng ganyan. Wala kang alam. Hindi mo alam ang nararamdaman ng isang anak na matagal nang binabaliwala ng isang ama. Palibasa wala kang tatay eh. Kaya wala kang ideya kung gaano yung kasakit. Ikaw ang walang alam. Mabuti ka pa nga nakakausap mo yung tatay mo eh. Ako hindi. Kahit na marami akong pagkakataon para sabihin kong anak niya ako, hindi ko magawa dahil wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Ngayon, bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Huliin niyo ang mga aswang na gutom na gutom. Kayo ang may kasalanan kung bakit maraming tao ngayon ang malalagay sa alanganin. Dahan-dahang naglakad palis ang binata habang nakatutok pa rin kay Diego ang baril. Wala nang nagawa pa si Diego nang sumakay na rin yun sa sasakyan. Ang unang pumasok sa isip ni Diego ng mga sandaling yon ay ang mansyon dahil siguradong doon papunta ang mga aswang. Nagmamadali na siyang sumakay ng motor. Pagdating niya roon, nagkakasiyahan pa rin ang lahat sa bakuran ng mansyon. May iba pang ang nagsasayawan. Pero tumigil ang lahat ng yon nang sumigaw na si Diego. Ang mga sibilyan, lumikas na kayo! Mga kasama manunugis, humanda kayo! Paparating na ang mga aswang! Diego, ano bang pinagsasabi mo? Tinatakot mo ang mga bisita ko? Don Talito, pinatakas ni Danyo sa mga aswang at papunta na sila rito ngayon. Ha? Bakit naman gagawin ni Danyo ang bagay na yon? Matino naman na siya. Hindi na naituloy ni Don Palito ang kanyang sasabihin nang marinig nilang lahat ang malalakas na angil ng mga aswang. At ilang sandali lang, nakita na lang nila na may mga aswang nang umaakyat sa pader. Sa puntong ito, nagkagulo na ang mga tao. Kanya-kanya ng takbo. Habang ang mga manunugis naman ay hinarap ang mga aswang. Pero dahil sa dami nila at hindi rin sila nakapaganda ng mga oras na yon, kitang-kitang dihado sila sa laban. Don Talito, itatakas ko na kayo! Pero paano ang mga bisita ko? Wala na tayong magagawa. Sa ngayon, ikaw ang uunahin ko bago sila. Habang nagpapaputok ng baril si Diego, ay inaalalayan niya ang matanda patungo sa likuran ng mansyon. Merong daan doon papunta sa pinagparadahan nila ng mga sasakyan. Bago sila makarating, 2 aswang ang humarang sa kanila. Agad namang nagpalit ng magasin ng binata at saka pinagbababaril ang 2. Tinamaan ang isa sa ulo, habang ang isa naman ay nakalundag palapit. Nadakma nito si Diego sa paa. Sa talim ng kuko nito ay nasugatan na ang binata. Makulit ka ha? Pinagbababaril ni Diego ang aswang hanggang sa bumitaw na yon sa kanya. Diego, nasugatan ka! Huwag niyo po akong intindihin. Ang mahalaga makaligtas kayo. Mabilis silang tumakbo palapit sa kulay puting van. Dinukot ni Diego ang maraming duplicate na susi. Habang pinipili niya ang susi ng van, may mga aswang nang nasa labas. Ano? Matagal pa ba yan? Eto na! Nang umandar na ang makina ay sinagasaan ni Diego mga aswang na nakaharang. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag nang makaalis na sila roon. Tulala
at hindi makapagsalita ang Don noong mga oras na yon. Hindi nito inakala na sa isang iglap lang magbabago ang takbo ng gabi nila. Kinuwento naman ni Diego kung ano ang nagtulak kay Danyos para makawala ang mga aswang. Napapailing na lamang si Don Palito. Aminado siyang nakalimutan niya na para pala kay Danyos ang gabing yon at hindi lang para sa kamatayan ng pinakamatandang aswang. Nagpalipas na muna sila ng gabi sa bayan. Pumarada lang sila sa gilid. Kinabukasan ng umaga, napagdesisyonan nilang bumalik ng mansyon. Pagdating nila, nakakakilabot na senaryo ang sumalubong sa kanila. Nagkalat ang mga patay na tao sa paligid. Lahat din ng mga malulugis na iniwan nila ay naubos. Pati na rin ang mga bisita nila at ilang kamag-anak ni Don Palito ay hindi pinatawad. Napayak na lamang ang Don, habang si Diego naman ay napasarado na lamang ang mga kamao. Nung oras na yon, pinangako ni Diego na pagbabayarin niya si Danyos sa ginawa nitong gulo. Diego, gawin mo ang lahat para mapigilan ng mga aswang. Kapag hindi natin sila napigilan, marami ang mapapahamak. Mangiyak-ngiyak pa ang Don habang sinasabi yon. Dumaan ng 2 linggo, maraming samahan ng mga manunukis ang nagulat sa nangyari. Halo-halo ang opinyon ng bawat organisasyon. May ilang nagpaabot ng tulong, may ilang naintindihan ang ginawang pagsikreto ni Don Palito tungkol sa mga nakabilanggong aswang. Pero may ilan din naman na naggalit sa kanya. Sabi ng iba, dapat pinaslang na niya noon ang mga aswang. Nang sa ganon ay wala nang nadamay ng mga sibilyan. Sa madaling sabi, sinisisi ng ibang samahan si Don Palito. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin sila Diego sa pagkalap ng mga bagong manunugis na sasali sa kanilang grupo. Marami-rami din kasi ang nalagas sa kanila kaya kinailangan nilang magdagdag ulit. Marami din naman silang nakuha. Doble ang binayad nila sa mga yon dahil lubang delikado ang sitwasyon. Kumusta na mga bagong tao natin? Ayos naman po. Medyo marami ang nadagdag. Ang kaso nga lang, karamihan sa mga yan mga baguhan pa lang. Hindi sumali mga veterano na nakausap ko Nawala na sila ng tiwala sa atin dahil sa nangyari. Hindi bale. Siguraduhin natin hindi aalis sa mga bagong sali. Ano nga palang balita sa mga aswang? Wala pa rin po Hanggang ngayon, kahit ba kasi wala kaming makita. Naglibot na kami sa mga kagubatan. Hindi na namin sila makita. Walang kahit na anong paramdam. 2 linggo na rin silang hindi namamataan sa probinsya natin. Huwag kayong papakampante. Tuso ang mga aswang. Alam na alam ko ang mga ugali nila. Saka lang sila lalabas kapag kampante na mga kalaban nila. Kaya Diego, mamayang gabi, pumunta kayo sa Luacan Road. Salubungin niyo ang mga rebelde na nakatransaksyon ko para sa matataas na kalibre ng baril. Tandaan mo, kaliwaan ng bigay Teka, bakit sa rebelde tayo kumukuha ng armas? At saka, bakit hindi ko ito alam? Alam kong kukontra ka, kaya hindi ko na sinabi. Isa pa, wala na tayong choice, Diego. Nagkakaubusan na ng armas dahil sa kumalat na balitang nakatakas ang aswang. Kung bibili tayo sa ibang bansa, matatagalan pa. Bumuntong hininga na lamang si Diego. Tutol man siya sa ideyang yon, pero alam niya rin na tama naman ang Don. Sumapit ang gabi. Naganda na rin sila Diego para sa kanilang lakad. Sandali niyang tinipo ng mga manunugis sa tapat ng mansyon. Pinaliwanag niya ang mga dapat gawin. Habang kinakausap niya ang mga yon, biglang may isang lalaking dumating. Sa tansya ni Diego ay nasa edad 50 lang yon. Mukhang hindi nalalayo ang edad kay Don Palito. Pero di hamak na mas malakas pa yon kumpara sa Don. Minumukhaan niya yon. Napangiti si Diego nang makilala na niya yon. Mang Kanor? Si Mang Kanor ang isa sa veteranong miyembro ng kanilang samahan.
Pansamantala lang yung nawala dahil nagkasakit ito na matagal. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba nagpapagaling kayo? Nakiusap sa akin si Kanor. Pinagbigyan ko na lang kasi makulit eh. Naalaman ko ang mga nangyari. Hindi ko kayang isipin na nasa bahay lang ako habang kayo ay lumalaban. Pero, di ba may sakit pa kayo sa baga? Ano naman? Medyo magaling na naman ako. Tsaka mas maigi ang mamatay sa laban kaysa mamatay sa kakainom ng gamot. Di ba, sabi ko sa iyo, Diego, makulit yung matandang yan? Don Palito, maraming salamat at hinayaan niyo pa rin akong balikan ng serbisyo. At dahil ito na ang huli kong paninilbihan sa inyo at sa baryo, sisiguraduhin ko na mas gagalingan ko pa. Wala akong duda sa iyo, Kanor. Alam kong magaling ka, kaya hindi ako nangangamba. Handa na ba kayo ngayon, Mang Kanor? Kukunin natin ang mga armas sa mga rebelde. Kailangan nating mag-ingat dahil hindi rin basta-basta ang mga taong yon. Napaliwanag naman na sa akin ni Don Palito ang lahat. Kaya handang-handa na ako. O sige, tara na po. Lumabas na rin sila ng mansyon. 4 na sasakyan ang daladala nila. Isa roon ay ang truck na magkakarga ng mga baril na mapipili nila. Kasama ni Diego si Mang Kanor sa sasakyan. Napapasipul-sipul pa ang matanda habang nagpupunas ng mahabang baril nito. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa napag-usapang daan kung saan kikitain nila ang mga rebelde. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang nakaparadang 2 sasakyan sa gilid. Huminto sila roon. Lumabas si Diego at ang ilan nilang mga kasama. Pinausap ni Diego ang lalaking nakatayo sa harapan ng sasakyan. Nang kumpirmado na yun nga ang katransaksyon nila, binuksan na ng mga rebelde ang truck. Kinuha na rin ni Diego ang malaking bag na may laman na pera. Binuksan niya ang bag para ipakitang totoong pera ang daladala nila. Nang magkakapalitan na sana sila, nagmula pa ang mga yun sa taas. Meron ding nanggaling sa ibaba. Nagulantang silang lahat kaya kanya-kanya na muna silang nagtago. Samantalang ang mga rebelde naman ay tinapatan ng mga aswang. Pero nagulat sila nang makitang parang hindi pangkaraniwang mga aswang ang mga yon. Malalakas na sila. Hindi na yun katulad ng unang beses na lumusob ang mga aswang dun sa mansyon. Visit, kuminamalas ka nga naman oh. Wala na tayong magagawa. Barilin na natin! Lumabas si Mang Kanor sa likuran ng van. Hinarap nito ang mga aswang. Lumabas na rin si Diego para makipagsabayan. Masyadong mabibilis sa mga aswang. Kakaiba ang mga liksi nila. Maya-maya pa, tuluyan ng natalo ng mga aswang ang mga rebelde. Habang sila Diego naman at ang mga manunugis nagdikit-dikit sa gitna ng kalsada. Sabay-sabay nilang pinapaulanan ng bala mga aswang. Kaya naman wala ni isa sa mga yun ang nakakalapit. Nakakabis pala ang ganitong formation, ano? Kayo nagturo sa amin yan eh. Ay, ako ba? Muli nilang pinagtuunan ang mga aswang. Dahil sa matibay na depensa nila Diego, napilitan na lamang na umatras sa mga yun. Aalis na sana sila nang maalala nila ang mga armas. Total, wala na ang mga rebelde. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon na makuha ang mga armas sa truck. Sakyan niyo yung truck! Iuwi natin ang mga armas! Nagmamadali silang makaalis sa lugar na yon. Hindi na rin naman humabol sa kanila ang mga aswang. Kahit na nakuha nila ang mga armas ng libre, hindi pa rin magawang maging masaya ni Diego. Dahil sa mga nakita nila kung paano gumalaw ang mga aswang na yon, masasabi agad ni Diego na mahihirapan sila sa susunod na makaharap nila yon. Nakabalik sila ng ligtas sa mansyon. Masaya si Don Palito dahil marami na naman silang karagdagang armas. Pero nawala ang ngiti ng sabihin ni Diego na hindi na basta-basta ang mga aswang. Malakas ang kutob ni Diego na may kung anong ginawa ang mga aswang. Baka sa loob ng 2 linggo na hindi sila nagparamdam pinag-aralan nila tayo. Hindi ho yun ang naiisip ko, Don Palito. Palagay ko,
Meron silang ginawa sa mga sarili nila. Ginawa sa mga sarili nila? Ano naman kaya yun? May mga paraan ng mga aswang para maging malakas sila. Una, nagsasagawa sila ng ritual at pag-aanay. Pero sa ganitong paraan, hindi garantisado na makakamit nila ang lakas na hinahangad nila. Naisip ko pang paraan na ginawa nila baka meron silang ininom na likido. Likido? Ano namang likido yon? Magsasalita pa sana si Diego nang biglang marinig nila ang mga putukan sa labas ng mansyon. Naalarma sila nang marinig ang sigaw ng isa sa mga manunugis. Nasundan pala sila ng mga aswang. Dali-daling pumwesto ang mga manunugis at kanya-kanyang posisyon ng mga yon. Nang mag-akyata na sa padera mga aswang ay hindi na sila nagsayang ng oras. Pinaulanan nila ng putok ang mga aswang. May mangilan-ngilan na natamaan, pero nanlalaki ang kanilang mga mata nang makitang bumabangon lang ulit ang mga yon. Sa ulo niya patamaan! Walang tigil na putukan ang namayani sa buong area. Nakailang magasin na sila, pero kakaunting aswang pa lang ang napapatumba nila. Balita, pumasok na lang kayo sa loob. Diego, samahan mo doon. Hindi, sasama ako sa laban. Para saan pa't dati akong sundalo kung manonood lang ako sa nangyayari? Napapatras na ang mga manunugis. Unti-unti na kasing nakakalapit ang mga aswang. Mapipilis yung gumagapang at nagtatago sa mga halaman at puno. Diyos mio! Anong nangyayari sa kanila? Bakit sila lumakas ng ganyan? Sa mga sumunod na sandali, napilitan na ring umalis ang tatlo sa kanilang pinagtataguan. Naglakad sila sa gilid ng mansyon, habang ang ibang mga manunugis ay matapang pang hinaharap ang mga aswang na nagpupumilit na makapasok. Doon Palito, mapibilis talaga sila. Ang hirap nilang patamaan. Kailangan muna nating umalis. Napatigil silang tatlo nang biglang may bumagsak na aswang mula sa bubungan ng mansyon. Malaki ang katawan ng aswang, di hamak na mas matangkad kumpara sa kanilang tatlo. Agad na pinagbababarilyo ni Diego at ni Mang Kanor. Pero kahit nasa harapan nila yon, ay mabilis itong nakailag. Gumapang yon sa pader at saka lumundag palapit sa kanila. Nahawakan ng aswang si Mang Kanor. Nasa aktong kakagatin na ng aswang ang matanda nang barilin ni Diego sa ulo ang aswang na yon. Akala nila ay bubulagta na ang aswang na yon. Pero bumangon ulit kaya binaril ulit ni Diego sa sentido. Kailangan dalawa o higit pang beses na babarilin sila sa ulo. Patunay lang yan na hindi sila yung aswang na nakasagupa natin nung makalawa. Palis na sana sila nang biglang humarang sa daan nila ang pamilyar na mukha. Napatigil din silang tatlo nang malamang si Danyos pala ang kanilang kaharap. May ngiting nakakainsulto sa mukha nito. Danyos? Anak? Kumusta ka, Papa? Nagustuhan mo ba yung mga bisita mo ngayon? Huwag mong sabihin. Oo pa! Kinuha ko ang botelya na nakatago sa loob ng lagayan mo ng pera. Binigay ko yun sa mga aswang kaya sila lumakas. Yan ang dahilan kung bakit hindi nyo na sila basta-basta matatalo. Napakasama talaga ng ugali mo. Alam mong tinago ko yung para hindi magamit ng mga aswang. Pero anong ginawa mo? Anong botelya ang sinasabi niya? Nasa botelyang yun ang dugo ng sinaunang aswang. Na kapag ininom ng isang pangkaraniwang aswang, magkakaroon sila ng kakaibang lakas. Danyos, bakit mo ginawa yon? Simple lang. Gusto kong patunayan sa'yo na kaya kitang pabagsakin. Gusto kong magmakaawa ka sa akin para sa sarili mong buhay. Unti-unting nagbago ang mukha ni Danyos. Labis na kinagulat yun ng tatlo. Napatutok na sila ng baril kay Danyos. Isa ka ng aswang? Hindi lang basta aswang pa. Isa na akong leader ng mga aswang. Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Naging ganito ako ng dahil sa'yo. Dahil sa lahat ng pagbabaliwala mo, mamaliit sa akin. Ngayon pa, mapapatunayan ko na rin sa'yo na mas mataas ako sa'yo. Umangil ng malakas si Danyos. Bigla na lamang nagdatingan ng mga aswang.
maraming nakatanaw sa bubungan. Biglang dumami ang nakapaligid sa kanila. Magpaalam ka na sa mundong to, kailang doon. Mamamatay ka sa mismong mansyon mo kasama ang mga bulok mong mga kaibigan. Suminyas na si Danyos sa mga aswang nang biglang magbagsakan ng mga nasa bubungan. Pagtingin nila Diego ay may mga nakatarak ng palaso sa mga yon. At kahit hindi sa ulo tinamaan ng mga yon ay agad na namatay ang mga aswang. Narinig nila Diego ang sigaw ng ibang manunugis sa labas ng mansyon. Tamang-tama ang dating ng ibang grupo. Dahil sa nakamamatay na palaso ng mga manunugis, nakaramdam ng pag-aalinlangan si Danyos. Kaya sa halip na umatake ay napilitan na lamang itong umatras. Kanya-kanyang lundag ang mga aswang paalis. Ganon din ang mga aswang na nasa harapan ng mansyon. Tulala at hindi makapaniwala si Don Palito sa kanyang nasaksihan. Nanlalambot ang kanyang tuhod dahil sa pagkalumo. Hindi niya inakala na hahantong sa ganoong desisyon ang kanyang kaisa-isang anak. Don Palito, ang grupo ng mga taga-norte, nandito na. Tinulungan nila tayo. Isang dalaga ang lumapit sa kanila mula sa ibang grupo. Tindig pa lang ng babae, alam na agad ni Diego na yon ang leader ng mga tumulong sa kanila. Maraming salamat, Kapitan Elma. Mabuti na lang nakaabot kami. Pero hindi dapat tayo maging kampante. Napadaan kami sa isang baryo. Yun ang una nilang inatake bago dito. Ibig sabihin lang nito, iniisa-isa na nila ang mga lugar na alam nilang kakayanin nila. Malakas ang loob nila dahil sa dugo ng sinaunang aswang. Ilang oras matapos ang kaguluhan, sinalansa ng mga natirang manunugis ang mga kasamahan nilang nadali. Samantalang sinunog naman nila ang mga bangkay ng mga aswang. Wala pa rin sa wisyo ang Don ng mga sandaling yon. Nakausap lang siya sa sofa at malalim ang iniisip nito. Kaya naman hindi na naiwasan ni Diego na lapitan ito para kumustahin. Don Palito, mukhang malalim ang iniisip nyo ngayon ha. Anong nasa isipan nyo? Kuminga ng malalim ang Don at sinubukang kalmahin ang sarili sa paghithit ng tabako. Iniisip ko lang, papaano naging aswang si Danyos? Merong tinatawag na paraan ng mga aswang para gawing kagaya nila ang mga pangkaraniwang tao lang. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag nila roon ay Yanggaw. Ano? Yanggaw? Marami nang nabiktima ang Yanggaw na yan. Pero si Danyos, ginamit niya yon para sa sarili niyang interes. Don Palito, may gusto sana akong itanong sa inyo. Ano yon? Sakaling makaharap ulit natin si Danyos, pwede ba namin siyang patayin? Lumungkot ang mukha ng Don. Mumuntong hininga ito saglit. Masakit para sa kanya ang katotohanang hindi na nila pwedeng ituring nakakampi si Danyos. Kung ano ang nararapat na gawin, gawin ninyo. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng mga taong nasa paligid ko. Paslangin nyo kung kinakailangan. Tumangulang saglit ang binatang si Diego. Dahil sa pangyayaring yon, mas naging mahirap na para kina Diego na bumuo ulit ng grupo. Ang ilan kasi sa mga nakaligtas, mas pinili na lang na kumalas. Hindi rin sila makahanap ng mga bagong miyembro dahil na rin sa takot at kawalan ng tiwala kina Diego. Ganun pa man, hindi pa rin tinigil ni Don Palito ang kanyang layunin. Yun ay ang matugis na ang mga aswang para sa kapayapaan ng bawat isa. Lumipas ang 4 na araw. Nakalipat na sila sa bago nilang kampo. Inabandona na nila ang mansyon. Para kasi kay Don Palito, mas madali na silang madadalo ng aswang sa mansyon na yon. Isa pa, marami na ring pangit na alaala ang naroon. Kakunti lamang ang kanilang bilang, kaya naman napilitan na lang din silang sumanib sa grupo ng babaeng si Elma. Total, iisa lang naman din sila ng gustong mangyari. Maluwag namin kayong tatanggapin. Pero dahil sumali na kayo sa amin, patakaran na namin ang susundin nyo kahit pa dito tayo magkakampo.
Walang problema sa akin. Kung kinakailangan nyo ng mga gamit, magsabi lang kayo sa akin. Sa halip na baril, mas kailangan natin ng pilak. Pilak? Kung napansin nyo, madaling namatay ang mga aswang kahit na palaso lang ang bumaon sa katawan nila. Ang pilak ay matagal nang ginagamit ng mga manunukis noong mga panahon ng Kastila bilang pangontra sa mga aswang. Kung makakagawa tayo ng maraming palaso na ang talim ay pilak, malaki ang tsansa natin na manalo sa laban. Hindi na normal ang mga aswang na nakalaban natin. Ibig sabihin, hindi na rin sila basta-basta mamamatay lang sa simpleng bala ng baril. Kung kailangan talaga natin ng pilak, akong bahala. Marami akong kakilala na maaaring pagkunan natin ng supply ng pilak. Mamaya lang ay kukontakin ko na sila. Kung ganon, ihahanda ko na ang mga tao kung gagawa ng talim ng palaso. Sige, maraming salamat. Umalis na rin ang babae kasama ang mga kagrupo nito. Nilapitan naman ni Diego at Mang Kanor ang Don. Don Palito, mas maigi po sigurong magpahinga na po muna kayo. Amputlan nyo na. Tama si Diego. Kailangan makapagpahinga rin kayo. Kung mananalo nga tayo sa aswang pero makakasakit ka naman wala rin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala kayo. O siya, sige. Papasok na muna ako sa loob. Kayo rin, magpahinga na muna kayo. Tinapik ni Diego ang balikat ni Mang Kanor at nagpaalam. Susubukan niya ring makapagpahinga. Medyo kampante naman siya dahil nandun din naman ang ilang tauhan ng babaeng si Elma. Agad na nakatulog ang binata pagkahiga nito sa kama. Hindi na niya namalaya ng oras. Paggising niya, 3:00 na ng madaling araw. Bumaba siya sa sala. Naabutan niyang gising si Mang Kanor habang nagkakape. Oh, Mang Kanor, natulog po ba kayo? Nakatulog naman ako kaso saglit lang. Namamahay siguro ako. Nasanay kasi ako sa dating mansyon ni Don Palito. Si Don Palito po ba? Hindi ba nagising? Hindi ko alam. Baka tulog pa rin. Tingnan mo nga. Baka mamaya may dinaramdam na rin. O sige ho. Kampanting naglakad ang binata paakyat ng hagdanan. Nagtungo agad siya sa kwarto ng Don. Pagbukas niya ng pinto, inagtaka siya dahil walang tao sa loob. Pinuntahan niya ang kabilang pinto kasi akala niya nagkamali lang siya ng binuksan. Pero tiningnan na niya ang lahat ng kwarto doon kaso wala pa rin si Don Palito. Nagmamadaling bumaba si Diego. Bigla na lamang siyang kinabahan. Sigurado po ba kayong hindi nyo nakitang bumaba si Don Palito? Hindi. Bakit ba? Wala siya sa kwarto niya Ano? Tinanong nilang dalawa ang mga bantay sa labas. Naabutan nilang tulog din pala ang mga yon. Hindi naman nila masisisi dahil ilang araw na rin puyat ang mga yon dahil sa mga aswang. Mang Kanor, dito ka lang ha. Kapag bumalik na ang Don, i-text mo kaagad ako. Baka magkasalis yan Sige, teka. Saan ka naman pupunta? Babalik ako sa mansyon. Titingnan ko lang kung nandun siya. Kapag may nangyaring hindi maganda, tumawag ka kagad sa akin ha. Para makabackup kami kagad sa'yo. Nagmamadali si Diego. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanyang kaba. Pinipilit niyang kumalma. Pero palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa bilis ng takbo niya, natanong na niya kagad ang mansyon. Bukas ang ilaw sa paligid nito. Isang indikasyon lang na merong taong naroon. Dali-daling lumapit si Diego. Pumasok siya kagad sa gate. Pagpasok niya ng sala, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang Don na nakaupo sa sofa. Nakasandal yun at saka nakatingala. Napadako ang tingin ni Diego sa tiyan nito. Umaagos na ang dugo mula roon. Don Palito! Agad niyang nilapitan na matanda. Pero kahit na anong gawin niya, ay wala na itong buhay. Napasabunot na lamang sa ulo ang binata
Nanlambot ang kanyang tuhod habang nakatingin at hindi makapaniwala. Hindi niya nanamalaya na tumutulo na ang kanyang luha. Sobra siyang nanghihinayang. Kung alam niya lang na mangyayari yon, hindi na sana niya pinalagpas ang mga pagkakataon. Hindi ko malang nasabi sa'yo kung sino ako. Apa, Matagal nang gustong aminin ni Diego na siya ang anak sa labas ng Don. Pero dahil sa mga sunod-sunod na problemang dumating, nawalan siya ng lakas ng loob na umamin. Sobrang bigat ng kanyang kalooban dahil kung kailan wala na ang Don, saka lamang niya yun nasabi. Binuhat niya ang Don. Wala sa sariling naglakad siya pabalik ng kanilang kampo. Nang makarating siya roon, nagulat ang mga kasama nila nang makita ang kanyang buhat-buhat. Nawala ang antok na mga yon. Tarantado! Anong nangyari sa... Hindi makapagsalita si Diego nang ibabanan niya ang ama sa sahig. Lutang na lutang ang kanyang utak. Ang tanging tumatakbo sa isipan niya, walang iba kundi si Danyos. Yun lamang ang naiisip niyang maaaring gumawa nun kay Don Palito. Mang Kanor, madali na natin ang paggawa ng mga palaso. Hahanapin natin sila. Hahanapin natin si Danyos at pagbabayarin natin siya sa ginawa niya kay Don Palito. Galit na galit ang tinig ni Diego. Nanlilisik ang mga mata nito at sobrang tigas na ang nakasaradong kamao. Kinaumagahan, simpleng libing lamang ang ginawa para sa Don. Sila-sila lang din ang nakipaglibing. Walang ibang nakaalam ng nangyari. Habang pinagmamasdan na tinatabunan si Don Palito, biglang nagbalik ang mga ngiti nito sa kanyang alaala. Mga ngiti ng Don na laging nagpapaalala sa kanya na kahit anong mangyari, kailangan niyang lumaban. Kaya naman, pagkatapos mailibing ni Don Palito, pinabilis ni Diego ang pag-angkat ng mga pilak. Pagdating lang ng kinagabihan, dumating na rin ang kahong-kahong pilak na magagamit nila sa paggawa ng talim. Kapitan Elma, may pakiusap lang sana ako. Nilapitan ni Diego ang babae habang ito ay nagtitimbang ng mga pilak. Iyon, Makakagawa ba kayo ng isang espada na gawa sa pilak? Umayos ng pagkakaupo ang babae at saka tumango. Balak kong ako mismo ang papatay kay Danyos gamit ang espadang magagawa ninyo. makakaasa ka. Nang dumating na ang kagamitan sa paggawa ng talim, nagsimula na rin silang kumilos. Naging abala ang lahat ng gabing yon. Walang tulugan. Walang nagpapahinga. Bawat isa ay mayroong ginagawa. Kaya pagdating ng umaga, natapos na rin nila ang napag-usapang dami ng talim ng palaso. Sa kabuuan, nakagawa sila ng mahigit 1,500 talim. Naitusok na rin yon sa palaso at maaari na rin gamitin. Nilapitan si Diego ng babae, dala ang isang bagay na nasa loob ng tela. Tinanggap naman yun ni Diego. Pagtanggal niya ng tela ay bumungad ang makinang na espada. Simple lamang ang disenyo. Sa hawakan ay may nakasulat na pangalan ni Don Palito. Alay namin ang espadang yan para sa Don. Sana magamit mo ito ng maayos. Maraming salamat. Kumanta na kayong lahat. Mamaya 5:00 ng hapon, lalakad na tayo para hanapin ang pinagtataguan ng mga aswang. Patay kung patay, buhay kung buhay. Kung meron ditong natatakot, magsabi na kaagad. Dahil kapag naduwag kayo sa gitna ng labanan, ako mismo ang papatay sa inyo. Naintindihan niyo ba? Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan ni Elma, habang si Diego at Mang Kanor ay tumango lamang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Dumating na ang sandali ng pinakahihintay ni Diego. Sabik na siyang magamit ang espadang pilak. Sa harap ng mansyon, tinipon na silang lahat ni Elma. Sandaling pinaliwanag ng babae ang mga bagay-bagay. Matapos yun, saktong 5:00 ng hapon ay nilisan na rin nila ang kanilang kampo. Sa pangunguna ng babaeng si Elma ay tinahak nila ang daan papasok ng kagubatan.
Lahat ay may mga daladalang palaso. May mga dala pa rin ng iba ng baril pero pang-alalay lang sa kanilang armas. Sa 2 oras na nilang paglalakad sa kagubatan, wala pa rin silang nakakasalubong ng mga aswang. Kaya naman, minabuti na lamang muna nilang tumigil para makapag-usap-usap. Sigurado ba kayo na dito ang daan patungo sa hinihinala ninyong kuta nila? Nakakasiguro ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Tama ang mapa na binigay sa akin ng mga kamag-anak kong nag-iimbestiga sa kanila. Naniniguro lang ako. Mahirap na. Baka bigla na lang tayong ma-ambush ng hindi natin namamalayan. Hindi mo kailangan mag-alala. May mga dala kaming langis ng lana. Langis ng lana? Langis na kumukulo kapag may aswang na umaali-aligid sa paligid. Kung ganun makakahinga na ako na maluwag. Sa ngayon, hihintayin na muna natin dumungaw ang bilog na buwan. Kapag nawala na ang mga ulap na yan, mas magiging aktibo ang mga aswang sa gubat. Mas madali na natin silang makikita. Maghintay lang tayo. Sisilip din ang buwan na yan. Umupo si Diego sa gilid ni Mang Kanor. Pabulong itong nagsalita sa matanda. Mang Kanor, may tiwala ka ba sa babaeng ito? Hindi ba parang nagbibida-bida lang to? Mukhang marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Kaya kailangan natin magtiwala sa kanya. Ano ang una niyong gagawin kapag natapos ng lahat ng ito? Di, mamamahinga na. Ha? Diego, yung mga iniinom kong gamot, pampawala lang ng sakit yon. Pero hindi doon napapagaling ang sakit ko. Sabi ng doktor, kailangan ko na lang hintayin ang araw ko. Masaya ka ba na kami ang kasama mo sa huling sandali ng buhay mo? Abay, oo naman. Mas gusto kong ialay ang buhay ko para sa kapayapaan kesa mamatay na lang ako sa higaan ng walang saysay. Mang Kanor, bilib talaga ako sa iyo. Saka ka na bumilib kapag nanalo na tayo, no? Natigil ang usapan ng dalawa nang biglang sumenya si Elma sa kanila. Agad-agad silang yumuko at tinawakan ng mga armas. May mga paparating. Kumanta kayo. Huminga ng malalim si Diego. Bumunot na siya ng isang palaso. Nakikiramdam lamang sila sa paligid. Maya-maya lang, nakita na nila ang grupo ng mga aswang na may bitbit na mga taong walang malay. Muling sumenya si Elma sa kanilang lahat. Nagbilang lang ito ng 3. Walang ano-ano ay nagpaulan na sila ng mga palaso. Nabulabog ang mga aswang. Wala silang ideya kung saan ang gagaling ang mga palaso. Nagsipulasan ang mga yon. Kanya-kanyang tago. Sandaling namayani ang katahimikan. Hindi umalis sila Diego sa kanilang kinalalagyan. Pinakiramdaman lamang nila at naghintay sa paglapit ng mga aswang. Nang makarinig na sila ng mga kalusko sa isang banda, pinagtititira nila yun ng palaso. Sa puntong yun ay natukoy na rin ng mga aswang ang kanilang lokasyon. Labas na! Sinagupan na nila ang mga natitirang aswang noong mga sandaling yon. Dahil sa pilak na talim ng palaso, nakalamang sila sa labanan na yon. Nagawa nilang malagas ang halos 20 aswang. Hindi ka makakatakas, bisit ka! Dahil sa lamparang naiwan ng mga aswang, nakita ni Diego na may isa na nagbabalak na tumakas. Pero mabilis niyang binanat ang pana. Pinukul niya ang isang palaso sa direksyon nito. Tinamaan ng aswang sa ulo na naging dahilan para bumagsak ito kaagad. Asintado pala ako Nang mapabagsak na nila ang mga aswang, ay isa-isa nila itong sinuri kung lahat ay namatay. Tulad ng inaasahan, mabilis na nalagutan ng mga aswang ng dahil sa pilak. Sundan natin ang direksyon na ito. Mukhang dito sila papunta. Teka sandali. Paano itong mga dala nilang mga patay na tao? Mga wala ng buhay yan. Wala na tayong magagawa dyan. Tara na! Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Tinumbok nila ang daan na dapat ay tatahakin ng mga aswang. Pero malayo-layo pa rin ang kanilang tatahakin. Mang Kanor, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako.
Medyo hinihingal lang. Gusto mo ba na magpahinga na muna tayo? Nako, hindi na. Baka abutin pa tayo ng umaga kung puro tayo pahinga. Sigurado ka ba? Gusto mo, ipapasa na lang kita. Ano ako? Bata? Ha? Natigilan sa pagsasalita si Mang Kanor nang biglang may kumapit na lubid sa paa nito. Tumiwarik ang matanda at nahila pataas. Ha? Mang Kanor! Nagulat na lamang sila nang biglang may mga lumabas na aswang sa paligid. Angis! Protektahan niyo si Mang Kanor! Sinimulan ulit na magpaula ng palaso ang mga manunugis. Pero sa pagkakataong yon, nagsisimula na silang mahirapan. Tila alam na kasi ng mga aswang ang kanilang taktika. Kaya naman inuubos lang ng mga yon ang kanilang palaso. Mabuti na lang nahalata yun ni Elma. Huwag kayo magbibitaw hanggat hindi ko sila nakikita. Maubusan tayo ng palaso. Pero kailangan natin iligtas si Mang Kanor. Sinubukang patamaan ni Diego ng palaso ang lubid sa paa ng matanda. Pero dahil sa makapalang lubid ay hindi naman yun napuputol. Sige na! Palis na kayo! Kailangan niyong mahanap si Diyos! Siya ang unang niyong patayin! Hindi ako alis dito hanggat hindi ka kasama, Mang Kanor. Magbitaw lang kayo ng palaso. Aakyatin ko sa puno si Mang Kanor. Hindi tayo pwede magsayang na magsayang. Mas marami pa tayo makakasagupa. Kung ayaw niyo akong tulungan, sige na, umalis na kayo. Tigas naman ang ulo mo. Kainis! Hindi na nakatiis si Elma. Inutusan nito ang mga kasama na ipagpatuloy ang pagpapaula ng palaso para hindi makalapit ang aswang kay Mang Kanor. Habang si Diego naman ay mabilis na nakaakyat sa puno ng mangga. Maingat siyang tumawid sa sanga. Binunot niya ang kutsilyo na nasa tagiliran at saka mabilis na pinutol ang lubid. Pagkalaglag ni Mang Kanor ay nasa luyo ng iba nilang kasamahan. Yes! Ay, putya! Dahil sa lumitaw na aswang sa puno, nawala ng balanse si Diego. Nalaglag siya sa baba at tumama pa ang ulo sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan ng malay si Diego. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Basta ang huli na lang niyang nakita ay kinakaladkad na siya ng mga kasamahan nila. Nagising na lamang si Diego na nasa ibang bahay na sila na walang kahit na anong gamit sa loob. Tanging gasera lamang ang naroon. Napatingin sa kanya ang mga kasama niya na magkaroon na siya ng malay. Ang una niyang hinanap ay si Mang Kanor na nasa gilid lang din habang naghihintay sa kanya. Diego, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Oo, ayos lang naman ho ako. Tumama lang yung ulo ko sa bato. Pero ayos na ako. Teka, nasaan ba tayo? Anong ginagawa natin sa bahay na to? Habang tinatakasan namin ng mga aswang kanina, nakita namin tong abandonadong baryo. Hindi naman na nila kami hinabol kaya tumigil na kami rito para hintayin ka magising. Ligtas ba tayo rito? Hindi ko alam. Hindi pa kami lumalabas mula kanina eh. Pero mas mainam nang dumito muna tayo. Tsaka kung kumalat na ang mga aswang at wala tayong magagawa kapag napalibutan nila tayo. Habang hindi pa natin alam kung saan sila nagmumula, hindi na muna tayo aalis dito. Patayin nyo na ang gasera. Hindi pwedeng makita na may liwanag dito. Pasensya na kung ako ang naglagay sa inyong lahat dito. Sa susunod, huwag kang gagawa ng desisyon na nakabase sa emosyon mo, ha? Dalawa kayong mamamatay nang ililigtas mo kung hindi ka gagamit ng utak. Gumamit ako ng utak. Pero lamang ang emosyon. Diego, maraming salamat sa ginawa mo. Kahit nasa kamatayan na rin naman ang bagsak ko, pinahaba mo pa rin ang buhay ko. Dahil gusto kong makita mo pang tagumpay kasama kami. Manahimik kayo. Sumilip sila sa siwang ng bintana. Sa labas ay meron silang nakitang isang lalaking tila may inaamoy-amoy. Dahan-dahang naglakad ang lalaki hanggang sa makarating na rin ito sa harapan ng pintuan. Nang marinig nila ang pag-angil ng lalaki, tinanggal ni Elma ang kandado ng pinto. Maya-maya pa, biglang binuksan ni Elma ang pinto at saka hinila ang aswang papasok ng bahay. Mabilis nitong sinaksak ang lalaki ng palaso.
Buong akala nila ay doon matatapos ang senaryong yon. Ang hindi nila alam, marami na palang aswang sa labas na naghihintay lang na kagatin nila ang pain. Patay na! Dumami ang angil na naririnig nila sa paligid. Wala na silang sinayang na sandali. Winasak nila ang sahig para sa silong sila dadaan. Matagumpay silang nakaalis ng bahay, kaya nga lang nakita nilang may iba pa palang aswang ang nakatambay lang sa kanto ng baryo. At sa puntong yon, nakita ni Diego na kasama ng mga aswang na yon ang lalaking si Danyos. Nag-init kaagad ang dugo ni Diego. Kaya naman siya ang unang bumitaw ng palaso patungo sa kinatatayuan ni Danyos. Pero nakailag lang ang lalaki. Handa! Muli nilang pinagpapapana ang mga aswang. Magkakadikit silang lahat habang nakapaikot. Pero sa dami ng aswang na sumusulpot, dumating na rin sila sa puntong nawala na sila ng palaso. Ginamit naman nila ang mga dala nilang mga baril. Pero hindi naman yun umubra dahil paulit-ulit lang na bumabangon ng mga aswang. Wala na tayong palaso. Mano-mano na to. Kanya-kanyang bunot ng itak ang mga manunugis. Si Diego naman ay buong tapang na tumakbo palapit kay Danyos. Pinunot na ni Diego ang espadang pilak. Sinubukan ni Diego na hatawin si Danyos pero nakailag lang ulit ito. Kumusta ka na, Diego? Ay hindi, mali. Kumusta ka na, Diego? Nakausad ka na ba sa pagkawala ni Papa? Ha? Napakawalang hiya mo talagang anak. Kung alam ko lang na ganyan ka pala talaga kabasura, edi sana hindi na kita pinagtanggol noon kay Don Palito. Maraming salamat kung ganon. Yung ba ang gusto mo marinig? Ha? Magpasalamat ako sa'yo? Pinatay mo ang sarili mong ama. Paano mo nagawa yon? Pinatay ko ang sarili nating ama. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Danyos. Lalong nag-alab ang galit ni Diego sa mga sandaling yon. Akala mo ba hindi ko alam na anak ka sa labas ni Papa? Una pa lang alam ko na. Pinakialaman ko ang pitaka mo nung nagkalasingan kayo ni Papa sa balkonahe. Pero alam mo kung anong nakakainis? Hindi ko sinabi kay Papa habang nabubuhay pa siya. Sinabi ko lang na anak ka ni Papa noong habang unti-unti ko siyang paslangin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya ngayong gabi. Sinasabi ko sa'yo. O bakit? Galit ka ba kasi hindi ka na makakatikim ng marangyang buhay na kagaya ng buhay na dinanas ko? Ha? Hindi na naituloy ni Danyos ang kanyang sasabihin nang nilusob na ito ni Diego. Kampante si Danyos na hindi siya matatalo ni Diego. Pero nang daplisan siya ng espadang pilak sa braso ay nakaramdam siya ng hapdi. Baka sa mukha ni Danyos na talagang nasaktan ito sa ginawa ni Diego. Sandali itong natigilan. At sa mga sandaling yon, nagsimula na itong maging seryoso. Itong espadang ito ang papatay sa'yo, Danyos. Kaya kung ako sa'yo, galingan mo! Napalingon si Diego sa likuran nang makitang may isang aswang na nagtangkang sugatan siya. Pero sa isang iglap lang, bumulagta ang aswang na yon sa sahig. Tinamaan yun ni Diego ng espada sa dibdib. Nang makita ni Danyos ang nangyari sa kapwa niya aswang, ay lalo itong nagalit. Walang ano-ano ay nagpalit na rin ito ng anyo. Naghabaan ang mga kuko ni Danyos. Bagyaring lumaki ang mga muscle nito. Tingnan natin ang husay mo, Diego! Sa sobrang bilis ng pag-atake ni Danyos, ay hindi na nakahanda para umilag si Diego. Sinuntok siya nito sa sikmura. Tumumba siya kaagad at namilipit sa sobrang sakit. Ganun pa man, ay pinilit niya pa rin bumangon. Pagtukod niya pa lang ng espada sa lupa ay sinipa na siya ulit ni Danyos. Tumalsik siya sa gilid. Pero hinigpitan niya ang pagkakahawak sa espada para hindi niya yun mabitiwan. Pagtingin ni Diego sa mga kasama niya, lumalamang yon sa labanan. At maging si Mang Kanor na may iniindang sakit ay nakakasabay rin. Kaya naman naisip ni Diego na wala siyang dahilan para panghinaan. Pinilit niyang makatayo. Tumindig siyang muli sa harapan ni Danyos. Diego! Dito ka na mamamatay! Lumundag si Danyos palapit kay Diego. Hiniwakan ni Diego ng dalawang kamay niya ang espada. Tumakbo rin siya palapit. At sa pagbagsak ni Danyos ay nahawakan siya nito sa liig.
Pero hindi nagpatinag ang lalaki sa mga sandaling yun. Kahit halos hindi na siya makahinga, ay nagawa niya pa ring itarak ang espada sa tiyan ni Danyos. Napitiwan siya ng aswang. Dahan-dahang napaluhod si Danyos habang hawak-hawak ang pilak na espada. Ikaw ang magtatapos ngayong gabi. Mamamatay ka na. Hindi mo na makakasama si Don Palito sa langit dahil sa impyerno ang bagsak mo. Bumalik sa pagiging anyong tao ang binatang si Danyos. Napangiti na lamang ito kay Diego. Tunay nga ang kasabihan, nasa uli, maghahari pa rin ang kabutihan. Tuluyan ang bumagsak si Danyos. Mabilis itong nalagutan ng hininga. Habang si Diego naman, gegewang-gewang sa kinatatayuan. Pagtingin niya sa mga kasama niya, ay umiikot na yon sa kanyang paningin. Ilang sandali lang ay bumagsak na rin siya sa lupa dahil sa sobrang sakit ng katawan. Inaumagahan, nagising si Diego na nasa kampo na sila. Babangon sana siya pero biglang sumakit ang kanyang tiyan. Oh, wag ka na munang tumayo. May nabaling ribs sa'yo, kaya hindi ka na muna pwedeng gumalaw. Mamaya, kapag nakabalik na ang mga tao ko, ipapahatid kita sa ospital. Ang mga aswang, si Danyos. Huwag mo na silang intindihin, Diego. Nanalo tayo sa laban. Tinunog na namin silang lahat. Lahat din ng mga pinagkutaan nila. Hindi pa natin alam kung may mga natira pa, pero kung meron man, kakaunti na lang ang mga yon. Pero kayang-kaya na ng mga tao ko yon. Sa ngayon kailangan mo muna magpahinga. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa wakas, nakamit ko na rin ang hustisya para kay Don Palito. Salamat din sa iyo, Diego. Dahil sa iyo, mamamaalam ako sa mundong ito na dala-dala ang tagumpay. Kapag nasa langit na ako, ibabalita ko kay Don Palito ang tagumpay. Naiiyak na lamang sa tuwa si Diego, pero may halo ring lungkot dahil alam niyang hindi na rin naman magtatagal si Mang Kanor. Sa pagkapanalo nila sa mga aswang, tuluyan ang nagkaroon ng kapayapaan sa mga baryo. Bumalik na rin ang tiwala ng ibang samahan kina Diego. At bilang pag-alala kay Don Palito, muling bumuo si Diego ng samahan ng mga manunugis. Pinangalanan niya itong Don Palito Group, mga bagong henerasyon ng manunugis. At sa bagong kabanata ng buhay ni Diego, ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama. Ang layunin na tugisin ang mga aswang. Wakas.